giving you more music and best variety. This is 95.9 Hot FM, Cotabato, Kitvi. Today's best music. Hot FM, hottest radio station. Kayo ay nakikinig sa Hot FM 95.9 sa Cotabato City, Kitvi. Hot FM. Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Ano man ang kanilang tatalakayin ay wala pong kaugnayan ang himpilang ito. Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa mga kapatid na mga Muslim at magandang hapon po sa mga kababayang Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang Talakayin ang Katotohanan. Samahan niyo po ako sa loob ng isang oras sa pagsagot ng mga katanungan patungkol sa pananampalatayang Islam. Ngunit bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan ang ilan po sa ating mga panawagan. Ang atin pong tanggapan, ang Mindanao People Dawa Association, ay patuloy pa rin po sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan sa panulukan lamang ng Ruales at Sinswat Street dito po sa lungsod ng Cotabato. Yan po ay sa harap lamang ng CCSPC. Ito pong Cotabato City State Polytechnic College. Yan po ay bukas tuwing araw po ng Lunes hanggang araw ng Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. At maging sa araw po ng Sabado, ang atin pong tanggapan ay bukas din. No, sa araw ng Sabado, alauna hanggang alas 5 po ng hapon, meron pong isinasagawang pag-aaral o Islamic Studies ang isinasagawa sa ating tanggapan. Akin pong inaanyayahan ang ating mga kababayan na dumalo o bumisita po sa ating tanggapan at alamin kung ano itong pinaniniwalaan ng mga Muslim, no? Itong sa relihiyong Islam. At of course, ang atin pong palatuntunang pangradyo, ito pong Talakayin ang Katotohanan na kung saan ay mapapakinggan tuwing araw ng Sabado alas 2 hanggang alas 3 po ng hapon, ay maaari nyo na ring makita sa youtube.com. Ang gagawin lamang ng ating mga kababayan, ng ating mga kapatid, no, lalong-lalo na sa mga taga-subaybay ng ating palatuntunan, ay i-search lamang, i-type lamang yung atin pong pangalan, Khalid Sanchez, at doon po ay makita ninyo yung iba't ibang episode, no, ng ating palatuntunan na maaring ang iba dito ay hindi nyo pa nakita or narinig. So maaari nyong makita ito, mapakinggan ito sa pamagitan ng youtube.com. At ito po ay may iba't ibang title na. Although sa isang programa, napakarami or may mga topic, maraming topic o paksa tayong tinalakay, meron po siyang specific na title na atin pong inilagay sa ating palatuntunan. Itong ating pangradyong palatuntunan na pwede na rin pong makita sa youtube.com. At sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na nais pong magpadala ng kanilang katanungan, ito po ang ating hotline. Ang ating pong hotline ay 0915 5063 652. Uulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa,
0915-50-63652. Meron pong isang special na announcement na ipinadala po sa atin. Ano po? Meron pong gaganapin na isang grand competition on Quran memorization. Allahu Akbar. Napakagandang sa mga nagnanais po palang magtanong. Ano po? Ang atin pong linya ay maaari nyo pong padalhan lang muna ng mga text, no? Kapag tayo po ay nagpo-program, tayo po ay tumatanggap lamang ng mga text. Ano po? Wag muna yung call sapagkat tayo po ay abala sa pagsasalita, no? Naka-on board po ang inyong kapatid. Kaya kung meron po kayong katanungan, ay mangyari po na ipadala lang muna sa pamagitan ng text. Okay? Ito pong isang competition ay gaganapin. Ito po ay grand competition, ano po, sa pagbabasa ng Quran memorization. Ito po ay gaganapin sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa ARM Compound, Cotabato City. Ito po ay gaganapin sa Disyembre 18 hanggang 19, no? December 18 to 19, 2013 sa taong ito. So ito po yung program, ano po. Sa day 1, ito pong December 18, ito po ay may magaganap na, ito po yung magaganap sa araw na ito, sa day 1, ano po. Opening ceremony, yan po ay magsisimula alas 8 hanggang alas 9:30 po ng umaga. At susundan naman ng Quran reading. Ang magbabasa nito ay si Al-Hafiz Al-Mujaz Bukhari Yahya Kamama sa College of Noble Quran, Madina Islamic University. Doon po siya nakapagtapos. And then susundan naman ng acknowledgement ng mga guests and delegates sa pamagitan po ni Ustadz Ibrahim Makadato at kay Ustadz Nasrul Yakin Pagayukan. And then followed by overview statement ni Dato Ahmad Tukaw Mastura Al-Hajj. Siya po ang advisor consultant ng Ubay bin Kaab under International Quran Memorization and Hufaz Association of the Philippines. And then susundan siya ng welcome address ni Honorable Governor, Regional Governor Mujib Hataman ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. And then susundan siya ng mensahe ni Dr. Rashid Wabid, no? Siya po ang Country Supervisor ng International Quran Memorization na nakabase po sa Manila, Philippines. Susundan naman siya ng keynote address ni Dr. Anas Ahmad Karzon. Ito po yung representative ng Muslim World League on International Quran Memorization. Master of Ceremonies, Ustadz Abdul Rahman Talusan Mastura at si Ustadz Nasrul Yakin B. Pagayukan. Sa part 2 po ng program, sa itong Quran memorization competition, 9:30 to 9:30 p.m. So, ano po siya, no? 12 hours, 9:30 a.m. to 9:30 p.m. Ito po ay umpisahan ng reading of the rules of the competition, no? To be babasahin siya ng chairman ng Board of Judges. And then competition proper, Board of Judges. Day 2, ito po yung day 2. Ang day 2, this is December 19. Ito po ay continuation pa rin ng Quran memorization competition. Magsimula po yan alas 8 ng umaga hanggang sa ito po ay matapos. At sa December 21, ito na po yung awarding of ceremony. Yan, awarding of ceremony na po ito. Diyan din po gaganapin sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex sa ARM Compound, Cotabato City. Yan po ay magsisimula alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali.
Yan po ay sisimulan ng isang maikling pagbabasa ng Quran, no? Quran reading sa pamagitan ni Al-Hafiz Al-Mujaz Usama Abdullah ng Zaid bin Thabit Quran Institute sa MSU Campus, Marawi City. Galing pa ng Marawi City, yung magbabasa ng Quran as introduction. Ang susunod po ay isang welcome address na ibibigay naman ni Ustaz Ibrahim Makadato. Siya po ang direktor ng Ubay bin Kaab, Simway Sultan Kudarat, Maguindanao. And then, to be followed by overview of the competition ni Sheikh Rashid Wabid, Country Supervisor of International Quran Memorization, Manila. To be followed by message ni Dato Ahmad Tukaw o Mastura Al-Hajj, ang advisor consultant ng Ubay bin Kaab under International Quran Memorization. Meron din pong intermission. Ito po ay sa pamagitan ni Al-Hafiz Anwar Abdul Aziz ng Ubay bin Kaab, Simway Sultan Kudarat, Maguindanao. Ay, hindi lang natin alam kung ano itong intermission na kanyang inihanda. So, natitiyak ako na matutuwa yung ating audience sa inihandang intermission ng ating Hafiz. And then, susundan naman ang keynote address ni Dr. Anas Ahmad Karzun. Siya po ang representative ng Muslim World League on International Quran Memorization na nakabase po sa Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. And then, Nasheed Islami ni Murshid Kamaruddin ng Ubay bin Kaab. Inspirational, to be followed by inspirational message po ni Honorable Regional Governor Mujib Hataman ng ARM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. And then, ang sunod niya ay awarding of plaque of appreciation by Dato Tukaw Ahmad Mastura Al-Hajj, to be assisted by Ustaz Ibrahim Makadato. Awarding of winners ni Ustaz Khalid Osman, Chairman ng Board of Judges. And then, may mensahe po ang presidente ng mga Hafiz sa Pilipinas, si Ustaz Masud Lantong. At ang closing remarks naman ay ibibigay ni Ustaz Abdullah Laksa, ang direktor ng Zaid bin Thabit, MSU Marawi City. Master of Ceremonies, Ustaz Abdul Rahman Talusan. Yan po, isa sa malaking activity na mangyayari po sa susunod na mga araw dito po sa Cotabato City. Ito pong Grand Competition on Quran Memorization. So inaasahan po na marami ang dadalo nito, mga iba't ibang kompetitor mula po sa iba't ibang panig po ng Central Mindanao. So dito nyo po mapapakinggan yung iba't ibang mga magagaling na mga mambabasa ng Quran. Hindi lamang ito ordinaryong mambabasa, kundi naka-memorize pa ng buong Quran sa ating mga kabayan, lalong-lalo na sa mga kapatid natin mga Muslim. Abay, pagkakataon nyo na makasaksi nitong isa sa mahalagang activity dito po sa ating lugar. Kaya libre po kayong pumunta doon, manood dito sa ating Grand Competition on Quran Memorization. So far, wala pong bayad po yan, sa mga nagtatanong. So, maaari kayong pumunta dyan at agahan nyo lang, Baka marami po marami talaga ang darating dito. So, ito po ay competition, grand competition. Sana magkaroon din ng grand competition on Bible memorization. Meron kaya nun? Alam niyo po, isa sa kagandahan ng Quran, sapagkat ito ay nasa kanyang original na anyo mula nung ito ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang po sa ating kapanahunan, ito po ay hindi nabago. Wala pong naidagdag at wala rin pong nabawas. Kaya nga po, kung sakaling sunugin po ang lahat ng Quran na nakasulat po sa aklat, halimbawa, susunugin po ang lahat ng
Quran, ano po, yung nakasulat, hindi pa rin po mawawala ang kapahayagan ng dakilang tagapaglikha, no? Ang kanyang revelasyon hindi rin po mawawala sapagkat ito po ay na-memorize na isaulo po ng karamihan sa mga Muslim. At ito ang pinaka matibay na ebidensya na ang Quran ay memoryado ng mga Muslim sapagkat magkakaroon ng kompetisyon sa pagbabasa nito, sa pag-memorize nito. Kaya nga po, isa yan sa mga paraan na na-preserve ang salita ng Allah, no? Ang salita ng dakilang tagapaglikha. Sapagkat ito'y hindi lamang nakasulat sa mga aklat, kundi ito rin ay na isaulo o na memorize. Can you imagine? Buong aklat, buong Quran, memoryado ng mga taong ito. Hindi ko lang lubos maisip kung paano po naipasok, Pero wala naman po kasing imposible sa taong pagsusumikapan niya na i-memorize, lalo pa ang kanyang i-memorize ay yun mismong salita ng dakilang tagapaglikha. So, sad to say, sa panig po ng Biblia, abay wala po tayong naririnig na mga kompetisyon sa pag-memorize po ng Biblia. Buong Biblia, po. Wala pong ganyan sapagkat magkakaiba po kasi ang Biblia po Maraming bersyon ang Biblia, iba't iba ang bersyon, and then yung bawat bersyon, iba po ito, ang laman niya doon sa iba pang bersyon. Halimbawa, ang King James Version of the Bible, magkaiba po yan kumpara po doon sa Revised Standard Version. Ni-revise nga po Iba rin po yung New International Version. Iba rin po yung New Living, yung NLT, no? New Living Translation. Kaya nga po, sagutin nga po natin, baka importante ito. Hello po? Hello? Yes po, sir? Waalaikumsalam warahmatullah. Napatawag po tayo. Nag-program po tayo, sir. Live po tayo na nagpo-program ngayon. Ano po, may katanungan po ba kayo? Sige po. Yes, sir. Tayo po ay live ngayon at napapakinggan po kayo. Hello po, sir. Mukhang hindi tayo napapakinggan, naririnig ng ating caller. Anyway, tuloy po tayo sa ating palatuntunan. Sa mga nais pong magpadala ng kanilang katanungan, ang atin pong linya ay 0915-5063-652. Ulitin ko po, 0915-5063-652. So, unang katanungan po sa ating palatuntunan, mula po kay Texter 2356, tama ba ang paniniwala ng relihiyong ang dating daan? Tama raw ba ang paniniwala ng relihiyong ang dating daan? Alam mo kapatid, maaring ikakalungkot mo, no? Kapag sasabihin ko sa iyo na kung Biblia po ang ating pagbabatayan, lumalabas po na hindi na tama yung pangalan nilang dating daan. Tandaan niyo po yan. Kapag Biblia po ang ating pagbabatayan, lumalabas po na hindi na tama na ikay tawaging dating daan. Iyamang ang sinusunod ng relihiyong yan ay hindi yung dating utos, kundi bago. Bakit nasabi ko po na hindi tama? Sapagkat ayon po sa kanilang Biblia, meron na pong bagong daan.
Ayun. Yun po pala. Meron ng bagong daan. Tapos, ang tawag sa relihiyon niya ay dating daan. Ang kanyang mga sinusunod na mga alituntunin ay puro bago. Ay dapat, ang susundin niya yung mga dating utos. Sapagat yun ang nakapangalan sa kanyang relihiyon, dating daan. Pero sad to say, hindi niya siguro nabasa ito ng kanilang founder na sa Biblia may bagong daan. O, kaya hindi tama yung dating daan niya sapagat meron palang bagong daan. Saan po natin mababasa yung bagong daan? Ito po, yan ay mababasa natin sa kanilang Biblia sa Hebreo 10, ang talata po ay 20. Ganito ang pagkakasabi. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kanyang itinalaga sa atin sa pamagitan ng tabing sa makatuwid bagay sa kanyang laman. Kita mo, sa Biblia meron palang daang bago or ang bagong daan. Kaya nga po sa nagtanong, yung dating daan yan po ay dating landas na mababasa natin sa Jeremias 6:16 po yan no? So, yun po ang aking kasagutan sa nagtanong na si Texter 2356. Okay po. Mula naman po kay Texter 8597. Assalamualaikum bro Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Pakigreet naman po ang asawa ko sa Saudi, sa Riyadh, si Musa. Gusto niya ipaabot sa iyo na lagi niya sinusubaybayan ang iyong programa na napapanood sa youtube.com from Lina. Maraming salamat po, Sister Lina, at sa iyong asawa na si Brother Musa. Ayan. Wala po siyang katanungan. Mula naman po kay Texter 5403, magandang hapon. Ang auntie ko po ay nagapa 5'6". Yun lang ang kabuhayan nila. Kapag tinigilan niya yun, ay maghihirap sila. Paano po yun? Baka pag naghirap sila, ay makagawa ng hindi maganda. Ano po ba ang masama sa 5'6"? O ano po ba ang masama? Ang 5'6" o ang magnakaw kapag naghihirap sila? Ang kanyang katanungan ay alin daw po ang mas higit na masama? Ito pong 5'6", ito pong pagpapautang at may interest, no? Meron siyang tubo, o di kaya'y itong magnakaw, no? Well, yamang natanong mo, kapatid na or kabayang 5403, tinatanong mo kung alin po ang masama. Sa ganang akin, mas higit po na masama itong pagpapatubo, itong interest, no? Nagpautang ka, and return, may tubo ito. Higit na masama po yan kaysa magnakaw. Sa ganang akin. I hope na ako po ay makukoreksyonan din ng ating mga mas maalam pa sa ating relihiyon. Pero sa ganang akin, higit na masama po yan yung utang na may tubo. Bakit ko po nasabi na yan po ay higit na masama? Tingnan nyo po. Kapag ka ikaw ay magpapatubo, ikaw ay nagbibisnis na ng may riba, no? Yung nagpautang ka na may tubo, may riba. Alam nyo po ba na kapag ganyang uri ang inyong negosyo, no? Ang dakilang tagapaglikha, ang Allah, ay nagdideklara sa iyo ng giyera. Nagdideklara siya ng giyera. Mantakin nyo po yan, nagdideklara ng giyera. Abay, ano to napakalaking malaking problema ito, sapagkat ang mismong ang dakilang tagapaglikha ay nagdideklara ng giyera sa mga tao na kung saan ang kanilang ginagawa ay riba.
Saan po natin mababasa yan? Actually, nabasa ko na po ito. Last program po natin, ito po ay sa chapter 2 ng Maluwalhating Quran, verse 278 hanggang 279. Babasahin ko na lang po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan sa Tagalog. Ganito po yun. O kayong nagsisampalataya, pangambahan ninyo si Allah, at inyong ipagparaya, huwag nang ipabayad, ang anumang natira sa tubo ng inyong pautang, kung kayo ay tunay na sumampalataya. Sa 279, ganito, at kung ito ay hindi ninyo gagawin, kung hindi raw gagawin ito, meaning, nagpapatubo ka, no? Kasi ang utos niya, dapat hindi ka magpatubo. Pero kung hindi mo gagawin ito, ikay nagpatubo, no? Ikay nagpa-interest, ano ang sabi ng Allah? Sabi niya, magsipaghanda kayo sa isang digmaan, gyera, mula sa Allah at ng kanyang sugo, tagapagbalita. Kita mo, nagdideklara ng gyera, no? So, kung ikay magnakaw, sa Islam po, ang hatol noon ay puputulan po yan ng kamay. Hanggang doon lang po, kapag siya'y mapatunayan na siya nagnakaw, puputulan ng kamay. Walang deklarasyon ng gyera. So, pagkatapos na ikay maputulan ng kamay, tapos na ang iyong tinatawag na problema. Nabayaran mo na. Pero ito hindi. Kita mo? Ang dakilang tagapaglikha ay nagdideklara ng gyera sa mga ganyang uri ng tao na nagpapautang na may tubo. Samantalang kung ikay magnakaw at ikay napatunayan, abay puputulan ka lang naman ng kamay. Depende yan sa halaga na yung ninakaw. Yan po ay mabasa natin sa chapter 5 verse 38 ng Banal o Maluwalhating Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi niya, wasariku wasarikatu faqata'u aydiyahuma. Sabi niya, ang magnanakaw na lalaki at ang magnanakaw na babae, inyong putulin ang kanilang kamay bilang kabayaran sa kanilang ginawa. Yun. At bilang isang huwarang kaparusahan mula kay Allah. So, kapag sila po ay magnakaw, simple lamang yung kanilang kaparusahan, puputulan. Samantalang ito, kapag ikay nagpapa-interest, nagpapatubo, no, nagpautang at may tubo, ang dakilang tagapaglikha, ang Allah mismo, kasama ang kanyang sugo, ay nagdideklar ng gera sa iyo. Abay, paano ka mananalo niyan? Di bali nang makalaban mo ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo sa gera. Huwag lang ang dakilang tagapaglikha dahil kailanman hindi ka mananalo sa kanya sa digmaan. Ngayon, ang sabi mo kapatid, no? Ang sabi mo, baka maghirap sila kung iiwan nila itong tinatawag na pagpa 5-6, no? Baka maghirap sila. Yun ang inaalala mo na baka maghirap sila. Pero hindi mo inaalala na baka maimpyerno sila. Ganun po dapat eh. Huwag mong alalahanin na ikay maghihirap sa mundong ito. Ang alalahanin mo kapatid, kung ikay maimpyerno o sila ay maimpyerno. Yun ang alalahanin mo. Sapagkat kung iniisip mo na baka sila ay maghirap, no? Halimbawa, katulad dito, alam ko ito nagtanong, Kristiyano ito eh, no? Maghihirap siya sapagkat hindi siya nagpa 5-6. Hindi mo inisip na paano kung sila ay maimperno, ganyan. Di bali nang maghirap ka, huwag ka lang maimpyerno. Alam mo ba kapatid na nagtanong na maging sa Biblia, kapag ikay mayaman, no? Kapag ikay mayaman, tandaan mo po ito, abay, mahihirapan kang makapasok sa paraiso ng Diyos kapag ikay mayaman. Di baling mahirap ka na, kung ganun. Dahil kung mahirap ka,
abay hindi mahirap sa iyo ang pagpasok sa kaharian ng Diyos o sa paraiso ng Diyos. Pero kung ikay mayaman, napakahirap sa iyo ang makapasok doon sa paraiso ng Diyos. Ano po ang patunay? Ito po, sa mga kaibigan natin o sa mga kababayan natin mga Kristiyano, ito po ay mabasa natin sa Lucas 18, ang talata po ay 24 hanggang 25. Ganito po ang pagkakasabi. At sa pagmamasid sa kanya ni Jesus ay sinabi, pagkahirap-hirap na makapasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Yun. 25. Sapagkat magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng isang karayom kaysa isang taong mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Kita mo, mas magaan pa raw po sa isang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom kaysa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos ang tinutukoy ang paraiso. Kaya hindi dapat na ikakalungkot, hindi dapat ipag-aalala ng isang tao na siya'y maghirap kung gagamitin mo ang iyong pag-iisip at kung titingnan mo ang sinasabi ng iyong Biblia. Hindi ka dapat pala malulungkot dahil kung ikay mayaman sa mundong ito, kung ikay mayaman, napakahirap sa iyo ang makapasok doon sa paraiso ng Diyos. Mas madali pa nga raw po yung kamelyo na makapasok sa butas ng karayom. Lalong-lalo na kung ang kayamanan na nalikom mo ay nakuha mo ito sa pamamagitan ng maling paraan, ay lalong hindi ka makakapasok niyan. So indirect na pagkasabi actually ni Jesus Christ yun sa Biblia eh. Ang tinutukoy niya kapag intindihin mo, talagang ang mga mayaman hindi makapasok sa paraiso yan eh. Indirect nga lang pagkasabi niya. Dahil bakit? Meron bang camel? Meron bang kamelyo na makakapasok sa butas ng karayom? Wala po eh. The fact na wala pong camel ang makapasok sa butas ng karayom, wala rin pong mayamang makapasok sa kaharian ng Diyos. Yun po ang tinutumbok ni Kristo sa kanyang salita. Indirect nga lang yun para hindi masyadong masakit. Kita nyo? So, kapag yan po ang ating pagbabatayan, makikita po natin na hindi dapat natin na ikawalang bahala o hindi mo dapat ikakalungkot, hindi ka dapat mag-worry na ang iyong auntie, Texter 5403, na sila ay maghirap. Hindi mo dapat yun ipagwalang bahala o hindi mo dapat yun ikakalungkot. Ang dapat na ipag-alala mo kung sila ay mapunta sa impyerno, ganun dapat. Yan ang dapat na gagawin mo, kapatid. Maging sa Biblia, bawal po yan eh. Maging sa Biblia, bawal po ang pagpapatubo. Maging sa Biblia. Saan mabasa yan? Binasa ko na rin po ito nung nakaraang program po natin. Ulitin ko po para sa kaalaman po ng nagtanong. Yan po ay mabasa sa Leviticus 25. Ang talata po ay 37. Ganito ang sinabi. Ang iyong salapi ay huwag mong ibigay sa kanya na may patubo. Yun. Huwag mong ibigay sa kanya na may patubo. Bawal po maging sa Biblia. Po? Ang pagnanakaw, bawal rin po sa Biblia. Hindi ka makakapasok sa paraiso kapag ikay magnanakaw. Kaya nga po, dapat, ang gagawin mo, ay magpakatino. Huwag yung magnakaw ka na lang dahil hindi ka makapag 5-6. Hindi ganoon. Maling prinsipyo sa buhay po yan. Maling prinsipyo po. Marami pong mga mahihirap sa mundong ito ang nabubuhay pa rin po na matino. Nabuhay pa rin po sa pagsilbi sa Diyos nabuhay pa rin po sila sa matinong paraan na hindi nakapagnakaw at hindi rin po nakapag 5-6.
Ay example na lang po natin kung hindi sa tao. Example po natin ang mga hayop. Marami pong hayop sa mundong ito. Meron ka bang nakitang mga hayop or mga isda naghahanap buhay? Ngunit sino ang nagpapakain sa kanila? Ang dakilang tagapaglikha. Ang dami-dami ng mga isda, hindi mabilang. Mantakin mo yan, napakaraming isda sa buong mundo. Wala ni isang tao ang makagawa niya, napakainin niya ang lahat ng isda sa buong mundo. Ang nagpapakain sa kanila ay ang dakilang tagapaglikha. Okay, di ba binuhay sila ng Allah? Kahit na sila ay ganyan, o higit lalo ang isang tao. Lalo pa kapag ikay sumasamba sa tunay na Diyos. Higit kanyang hindi pababayaan. Okay, yun po ang aking kasagutan kay Texter 5403. Mula po kay Texter 1706. Salam bro, walaikum salam. Sa Quran ba may date o petsa ang kapanganakan ni Jesus? Ilang araw na lamang po at magsisimula na yung simbang gabi sa umaga. Ano po? Sa Lunes daw po gagawin o gaganapin na ang simbang gabi sa umaga. Minsan nagtataka ako or madalas, bakit ang simbang gabi ginagawa sa umaga? Dapat simbang gabi ginagawa sa gabi, hindi sa umaga. Ano po? Anyway, so ang tanong mo kapatid, ay meron bang petsa o date ang kapanganakan ni Jesus ayon sa Quran? Yan. Basahin po natin ang isa sa mga kapahayagan o sinabi ng dakilang tagapaglikha. Tungkol po ito sa pagpanganak ni Jesus, ni Isa bin Maryam, na naitala po o sinabi ng dakilang tagapaglikha sa Quran. Ito po ay mabasa natin sa chapter 19. Umpisahan po natin sa 16 hanggang 30. Sa kanyang pinakamalapit po na kahulugan sa Tagalog, ganito po ang sinasabi. At alalahanin mo, O Muhammad, ang nasa aklat tungkol kay Maria nang siya ay humiwalay at mapag-isa sa kanyang pamilya sa isang lugar sa gawing silangan. 17. Siya ay naglagay ng lambong at siya ay naglagay ng lambong sa kanila at aming isinugo sa kanya ang aming roh, ang anghel na si Gabriel, at siya ay tumambad sa harap niya sa anyo ng isang tao. 18. Siya, si Maria, ay nagsabi, katotohanang ako ay humihingi ng kaligtasan mula sa pinakamahabagin laban sa iyo, kung ikaw ay may pangamba kay Allah. 19. Ang anghel ay nagpahayag, ako ay isa lamang sugo mula sa iyong Panginoon. Sa iyo ang tungkol upang ibalita sa iyo ang tungkol sa handog na isang matuwid na anak na lalaki. 20. Siya, close and open parenthesis, si Maria ay nagsabi, paano ako magkakaroon ng anak na lalaki gayong wala pang lalaki ang nakasaling sa akin? Gayon din ako ay isang malinis na babae. 21. Siya, si Gabriel, ay nagpahayag, kaya't ito ay mangyari. Ang iyong Panginoon ay nagwika, ito ay magaan sa akin. At nais namin na italaga siya bilang isang tanda sa sangkatauhan at isang habag mula sa amin, sa Allah. At ito ay isang bagay na napagpasyahan na sa pag-uutos ni Allah. 22. At siya, si Maria raw, at siya ay nagdalang tao sa kanya. At siya ay pumaroon na kasama niya sa isang malayong lugar, alalaong baga sa Bethlehem, na mga 4 hanggang 6 na milya mula sa Jerusalem. 23. At ang sakit ng panganak ay nagsadlak sa kanya
sa tabi ng puno ng palmera o dateles. Siya ay nangusap, sana'y namatay na lamang ako bago ito nangyari sa akin, at ako ay nakalimutan at naglaho sa paningin. 24. At si Gabriel ay nagsabi at nangusap sa kanyang paanan na nagsabi, huwag kang manimdim, ang iyong Panginoon ay nagkaloob ng isang dalisdis ng tubig sa iyong paanan. 25. At iyong ugain ang puno ng palmera sa iyong harapan, at dito ay malalaglag ang mga sariwa at hinog na bunga para sa iyo. 26. Kaya't kumain ka at uminom at maging masaya. At kung ikaw ay makakakita ng sinumang tao, iyong sasabihin, katotohanan ako ay nagtalaga ng pag-aayuno sa pinakamahabagin, kahit ako ay hindi makipag-usap sa sinumang tao sa araw na ito. 27. At kanyang dinala siya, ang sanggol, sa kanyang pamayanan na kanyang kilik. Sila ay nagsabi, O Maria, katotohanan, ikaw ay nagdala ng isang bagay na hindi pa nangyari noong una. 28. O kapatid na babae ni Aaron, ang iyong ama ay isang tao na hindi gumagawa ng pangangalunya. Gayon din ang iyong ina ay hindi isang maruming babae. 29. At siya, tinutukoy ay si Maria, ay tumuro sa kanya, itinuro niya si Kristo, na sanggol pa lamang. Sila ay nagsabi, paano kami makikipag-usap sa kanya na isang sanggol pa sa kanyang duyan? Siya, si Jesus, ay nagpahayag, katotohanan ako ay isang alipin ni Allah, ako ay kanyang binigyan ng kasulatan, at ako ay hinirang niya na isang propeta. Allahu Akbar. Sabi ni Kristo, Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba waja'alani nabiyya. Kita mo? Ginawa siyang, yun po ang unang miracle ni Jesus Christ. Yung bata pa siya ay nagsalita. Baby pa lang siya ay nagsalita. Pansinin niyo po sa talata o mga talata na aking sinabi. So, aking binasa. Mapapansin niyo po na si Kristo po pala, nung siya po ay ipinanganak, ito po ay panahon ng tagbunga ng dates. Yan. Yun po ay panahon ng tagbunga ng dates. Tagbunga ng puno ng palmera. Yun. Sa makatuwid, kung atin pong iisipin, no? Ito pong palmera, ito pong dates, ayon po sa ating pagsasaliksik, ito po ay namumunga kapag panahon ng summer. Yan, summer po yan. Hindi po siya namumunga kapag taglamig, no? Hindi kasi sasapat yung kailangan niya ng mainit na temperatura para po siya makapamunga, no? Yan po kasi ang nature ng dates. So, panahon ng tagbunga ng dates ng si Kristo po ay ipinanganak. So, anong buwan po yan? Yan po ang isa sa mga katanungan. Ano po ba ang buwan ng tagbunga doon po sa kanilang lugar? Okay. Basahin natin ang Biblia. Kung ano ba yung harvest time. Kung saan ito yung panahon na nililikom ang mga bunga ng mga lupain, no? Kasama na diyan ang mga prutas. Po, alamin natin sa Biblia kung anong buwan po yan. Ito po ay mababasa natin sa Leviticus 23, ang talata po ay 39. Gayon may 15 araw ng ikapitong buwan. Yun. Ikapitong buwan,
pagka inyong natipon ang bunga ng lupain. Ibig sabihin, ito na yung mga crops, kasama po dyan yung mga prutas. Ano po? Harvest time sa kanila. Ikapitong buwan. Kaya po, to be exact, Jesus Christ was born during summer and not winter time. Not winter. Alam niyo po, kapag Disyembre, sa parte po ng Israel sa panahon ngayon, kapag ka Disyembre, taglamig po at meron pong snow. Kaya nga po, kapag ka Disyembre, usong-uso po yan sa mga pakulo na may snow. No? Sa mga Christmas promo, may snow. Mayroon pang Santa. No? Yan, isang bagay na talakayan pala natin, si Santa, no po, at saka yung Christmas tree. So, kapag ganyan po ang mangyari, malabo po na si Kristo ay ipinanganak sa Disyembre. Kapag ang Disyembre ay taglamig, at siya nga ang nangyayari ngayon sa Israel. Taglamig kapag Disyembre. Meron pang snow. So kapag taglamig, no? Kapag winter, kapag may snow, malabo na si Kristo ay ipinanganak sa Disyembre. Ano po ang patunay? Una, sa Quran. Pangalawa, sa Biblia. Ito po. Nabasa ko na rin po ito nung nakaraang program at babasahin ko ulit. Sa Lucas po, 2, simulan po natin sa 1 hanggang sa 8. Ito po ang pagkasabi. Alamin natin kung si Kristo ba ipinanganak siya sa taglamig o winter time. Okay. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanlibutan. 2. Ito ang unang talaang mamamayan na ginawa ng si Quirino ay gobernador ng Syria. 3. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. 4. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazaret, hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David. 5. Upang patala siya, pati si Maria, na mag-asawa sa kanya, na kasalukuyang kagampan. 6. At nangyari, samantalang sila'y nangaroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. 7. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki, ang tinutukoy ay si Kristo, at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. 8. At may mga pastol ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Take note. Yung pagpapatala na siyang utos ng emperador, si Augusto Cesar, no po, isinagawa. And you think, kung ang pagpapatala ng mga tao, ang pagpaparehistro ng mga tao ay isinagawa ito during snow time, winter time, naku po, ay maraming manginginig sa lamig nun. At maraming hindi magpapatala. Kaya by common sense, talagang hindi mag-utos ang gobernador na magpatala kayo, tapos during snow time, ay paano ang paglalakbay nila? Ang lamig nun. Pangalawa, nung ipinanganak daw si Kristo ayon sa talatang 8, may mga pastol ng tupa sa lupain ding yaon na nangasa parang nasa disyerto na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Kita nyo? Yung mga shepherd, yung nagbabantay ng mga tupa. Yung nagbabantay ng mga tupa ay nasa disyerto, pinagpupuyatan nila sa gabi ang kanilang mga tupa.
Can you imagine kung yan ay snow time? Aba, hindi gagawin ng mga sinumang matino ang isip ng mga shepherd na magpupuyat ka doon sa disyerto, no? Sa loob ng isang gabi, nandoon ka sa desert, babantayan mo yung tupa mo, and then may snow. Abay, maninigas ka sa lamig noon. So isang patunay po yan, o isa sa mga patunay po yan, na si Kristo ay hindi ipinanganak ng December 25. At alam nyo po, alam nyo ba, na meron pong mga bansa sa mundo na hindi po nagse-celebrate ng Christmas sa December 25. Ano po ang mga bansang ito? Ito po yung mga bansang may mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano po sa bansang ito ay hindi nagse-celebrate ng December 25 as the birthday of Jesus Christ. Anong bansa po yan? Ito po yung Egypt, yung mga Christian po doon. Sa Ethiopia, sa Eritrea, sa Russia, sa Georgia, sa Ukraine, sa Serbia, sa Republic of Macedonia, at sa Moldova. Sineselebrate daw nila ang Christmas tuwing January 7 at hindi December 25. Can you imagine? Lumalabas na meron talagang contradiction ito. Although ang pinakasigurado doon, si Kristo ay ipinanganak. Yun ang pinakasigurado. Ngunit, hindi sigurado kung ano ang eksaktong kapanganakan ni Kristo. Ito po, sa Wikipedia, ito pong online encyclopedia, ganito po ang pagkasabi tungkol po sa birthday ni Jesus Christ. While the birth of Jesus is estimated among modern historians to have been between 7 and 2 before Christ or BC, the exact month and day of his birth are unknown. Yung eksaktong buwan at ang araw ng kanyang kapanganakan ay hindi alam. Yun po ang pagkakasabi. Hindi naman binanggit sa Biblia talaga ang eksaktong buwan eh. Pero ang malinaw doon, hindi siya ipinanganak ng winter. Hindi siya ipinanganak ng December sapagkat yan po ang panahon ng taglamig, no, sa kanilang lugar. Walang snow nung siya ipinanganak. Nung ipinanganak si Kristo, walang snow. Kasama nga niya yung mga hayop sa sabsaban. Walang snow. So, tumutugma po doon sa sinasabi ng Quran na siya ipinanganak nung tagbunga ng dates or itong palmera. Sa makatwid, summer at hindi winter nang siya ipinanganak. Kaya maling-mali po na magsiselebrate ka ng Christmas sa December 25. In fact, mali talaga. Yan po ay sinabi ng nag-retire o nag-resign na Papa or Pope, yung si Pope Benedict XVI. In fact, hindi lang yung birthday ni Jesus Christ ang mali, sabi niya, na ito raw ay December 25, mali. Maliban sa sabi niya, mali ang December 25, the entire Christian calendar is mali, sabi ng Santo Papa, yung si Pope Benedict XVI. Yan po ay nailathala, no, noong November 21, 2012. Sabi niya ganito, the entire Christian calendar is based on miscalculation. Kita nyo? Yung buong Kristiyanong kalendaryo, sabi ni Pope Benedict XVI, yan ay nababatay sa maling pagkalkula. Sino itong nagkalkula na mali? The mistake was made by 6th century monk known as Dionysius. Hindi po ako nagsabi niyan, yung Pope, yung si Benedict XVI ang nagsabi. Mali yung entire Christian calendar. That is why mali na isi-celebrate mo o sasabihin mo na si Jesus Christ was born on December 25. Kapag saliksikin mo ng maigi, lumalabas po na ito pala
ay isang paganong selebrasyon na inadapt ng mga Kristiyano. Remember niyo po yung pangalan si Mitra, yung the sun god, na ipinanganak sa December 25, na dinidyos ng mga pagano, na na-convert sa Kristyanismo, sa Kristiyanong paniniwala na ipinalaganap ni Pablo. Yun po, to give Christian meaning to pagan celebration, they adopted Christmas o December 25 as the birthday of Jesus, pero hindi pala yun, kundi yan pala ay birthday pala ng isang paganong o Diyos ng mga pagano na si Mitra. Actually, alam ng mga pari yan eh. Alam ng mga magagaling sa kasaysayan ito eh. No? This is all lies. Itong lahat, kasinungalingan to eh. Kasinungalingan yan. Itong Santa Claus, kasinungalingan yan eh. Santa, ang daming mga bata ngayon ang naluloko sa Santa na yan, no? Santa Claus. Yung Santa Claus mismo, that is a big lie. Malaking kasinungalingan yan. Maraming mga bata ngayon ang tinuturuan na may Santa Claus na nag-exist. It's a big lie. Sabi pa nga ng mga parents ayaw ni Santa Claus yung mga batang sinungaling. Pero yung aral tungkol kay Santa Claus, it is a big lie. Malaking kasinungalingan po yan. Wala naman talagang Santa eh. Di po ba? It's a big lie. Tsaka bakit tinawag na Santa? Kung siya'y lalaki, bakit tinawag na Santa? Dapat santo. Hindi kaya dahil Santa. Satan? Nagtatanong lang po. May pagka sound sa pariyo. Santa. Satan. Mukhang pariyo no? Kaya it's a big lie po. O yung Christmas tree. Yung pagsasagawa, yung paggawa ng Christmas tree, yan po ay bawal sa Biblia. Marami po sa mga Kristiyanong nakikinig po, sa ating mga kababayang Kristiyanong nakikinig po, huwag lang po sanang masaktan. Yun po aking hinihingi. Anyway, hindi po ito galing sa akin, ito po ay galing sa Biblia. Ang paggawa ng Christmas tree, bawal sa Biblia yan. Ano po ang patunay? Ito po. Jeremias 10. Umpisahan po natin sa 2 at sa 4. Ganito po ang pagkasabi. Ganito ang sabi ng Panginoon, huwag! Ayun. Nagsabi ka agad ng huwag. Ibig sabihin, bawal yan. Huwag eh. Huwag kayong matuto ng lakad ng mga bansa at huwag kayong mga lupaypay sa mga tanda ng langit sapagkat ang mga bansa ay nangalupaypay sa mga yaon. 3. Sapagkat ang kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat. Di ba Christmas tree ang pinuputol? Itong mga pine tree? Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamagitan ng palakol. 4. At kanilang ginagayakan ng pilak. Di ba ginagayakan yan? Yung mga Christmas tree? Ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang wag makilos. Kita nyo? Eksaktong-eksakto ang description ng Biblia dito sa ginagawa ng ating mga kababayan. Huwag lang po sanang masaktan. Christmas tree, bawal pala yan sa Biblia. Kita nyo? Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong magsitulad o huwag kayong magsigaya. Sa mga ginagawa nila. Sapagat meron daw kumukuha ng mga punong kahoy, doon sa mga kabundukan. Ito na nga, itong mga pine tree, ginagawang Christmas tree, ginagayakan. Bawal sa Biblia. Santa is a lie. Christmas tree, bawal. Simbang gabi, ginagawa sa umaga. Ano pa ba?
Yun ay mga maliwanag na mga kasinungalingang itinuro sa atin ng simbahang Katoliko. Huwag po sana masasaktan, ano po. Yun ay galing din po sa aking mga binabasa. Can you imagine, tuturuan ka na ito'y simbang gabi, pero hindi naman ginagawa talaga sa gabi. Ito'y ginagawa sa umaga. Abay, dapat simbang umaga, hindi dapat simbang gabi. Hindi po ba? So, saan mapunta ang mga sinungaling? Tinuruan ng kasinungalingan ng isang tao. Ang nagturo, ang simbahan. Saan po mapunta ang mga sinungaling? Ito po, alamin natin sa kanilang Biblia kung saan po mapupunta ang mga sinungaling. Apokalipsis 21. Ang talata po ay 8. Ganito ang sinasabi. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Impyerno po ang bagsak ng mga taong ito. Nagtuturo ng kasinungalingan sa tao. Eh ano ang mangyari sa taong naniwala doon sa kasinungalingan? Aba, common sense na lang po yan. Ikaw naniwala sa kasinungalingan. Anong mangyari sa'yo? Kapag ang piniwalaan mo ay kasinungalingan. Common sense na lang po. Sa tingin mo, magkakaroon ka ng kaligtasan kapag ang pinaniwalaan mo ay kasinungalingan. In the very first place, tinuturuan ka ng maling paniniwala. Kasinungalingan ang itinuturo sa iyo. Kasinungalingan ang namulatan mo. Kaya do not expect na may kaligtasan sa relihiyong yan. Kaya po ang aking panawagan sa mga taong bukas ang kanilang isip sa pagsaliksik sa katotohanan, ano po? Tanggapin niyo po ang tunay na pananampalataya. Ano po? Itong pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. At yan ay matatagpuan mo sa Islam, kabayan. Sapagkat sa Islam po, ang itinuturo, hindi po kasinungalingan. Ang itinuturo po dito ay ayon mismo sa sinabi ng mga propeta na ipinadala ng Allah. At hindi po imbento. Hindi po imbento. Kaya nga po, diyan namin kayo iniimbitahan. At sana po, tayo ay magkaroon ng bukas na isip. At kapag kayo po ay meron pong mga katanungan, ano po, sa inyong relihiyon, katulad ng aking sinasabi, huwag po kayong mag-atubiling ipadala po ang inyong katanungan sa atin po. Sa mga nagtanong po na hindi ko po nabasa sa ating program, hayaan niyo po sa susunod na palatuntunan. Yan po ay ating tatalakayin. Ano po? Meron pong pahabol dito isang tanong kay Texter 9595 kay Brother Jom. Salam Ustaz. Walaikum salam. Ask ko lang po kung ano po ang ibig sabihin ng taong hindi nagsasambayang pero palagi niya naalala ang kanyang kamatayan. Sukran po. Ala ka. Delikado ito. Brother, palaging naalala ang kamatayan. Ha? Tapos hindi nagsasambayang. Anyway, sa susunod na palatuntunan natin ay bigyang daan natin ang mga katanungan. Actually, marami pong katanungan na ipinadala po sa atin at hindi po natin nabasa. No, sunod-sunod na po yan. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa mga bagay po na aking nasabi, although hindi po galing sa aking mga idea o opinion. Ito po ay aking binabasa po lamang. Kung sakali po ito ay naging masakit sa pandinig ng aking mga kababayan, ako po ay humihingi ng patawad po. Ang akin po lamang ay maiparating sa inyo ang katotohanan at yun lang po, no? Hindi ko po intensyon na kayo po ay sasaktan. Ang akin po ay makatulong din po sa inyo na maiparating ang katotohanan upang tayo po ay magkaroon ng tinatawag na kaligtasan sa kabilang buhay. Yun lamang po ang aming after at wala na pong iba. Maraming salamat po at hanggang sa muli.
Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyo pong